Ito naman yung pagawaan ng kahoy dyan sa Rosario, Cavite, kung hindi ako nagkakamali na sa Menro. Menro naman yung nakausap natin doon. Pabrika ng kahoy? Yung maalikabok? Maalikabok, oo. At nakausap natin noon si Engineer Marconi Otria, yung head ng Menro Rosario, Cavite, at may permit naman talaga ito sa BPLO. Teka muna, yung sa ano naman, yung sa Bureau of Fire. Di ba dapat may yun, ipa-follow up din natin yun. Oo. Last na yun, ipa-follow up. Ito yung pabrika ng kahoy muna. So ito naman yung pabrika ng kahoy na Menro nga ang nakausap natin yung head na si Engineer Marconi Otria. Austria. Concerned citizen, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Okay, ano na po nangyari doon sa inyo nilapit na problema sa pabrika ng kahoy? Yes, sir. Wala naman pong pagbabago. Sir, ganun din pa rin Nung time na tumawag sila, yung engineer ng Rosario, hindi nagbigay ng truck. Ayun, binuhusan pag iniwanan din. Pagkatapos ng linggo, wala rin pagbabago. Maalikabok pa rin. Naku, ningas kukod lang pala. Minsan lang pinasadahan tapos tumalikod na. Meron din bang nagdidelay, mali rin po kaya. Alos, pumapasok yung alikabok sa loob ng bahay namin. Lahat ng alos ng barangay, ng bagsaka sa amin lugar. Okay, sige. Mas maganda ho, manggagaling sa inyo. Ano ang sa tingin yung solusyon sa problema? Kayong nakakaalam, kayong nakatira dyan, kayong nakakaramdam ng problema. Anong suggestion nyo? Para yun po sabihin natin kay engineer. Yung permanent solution po, sa tingin nyo? Wag po tigilan ng pagdidilag umagat at gabi kasi pagdating po ng araw at pagdating po ng gabi tigil na po ang transaction nila dyan tapos tapos nila ng pagdating ng araw pagdating ng gabi iniiwan na nila din po yung alikabok din pagdating ng gabi alak pa din po rin. So ang gusto nyo mangyari sir, umagat tanghali gabi dapat may nagdidilig dyan? Yes ma'am, yes sir. Okay, sige, good. Engineer Marconi Austria, head ng Menro Rosario, Cavite. Engineer, magandang hapon. Hello ho, magandang hapon na Sir Tulpo. Opo. So, yung pong engineer, yung inilapit namin sa inyo, salamat daw po at in fairness, dumating naman daw yung mga tauhan ninyo at nagdilig nga ho, engineer. Ano po? Opo. Kaso po, tinanong ko si concerned citizen, paano ba sa tingin niya yung malutas yung problema nila, magkaroon talaga ng solusyon na sila po ay satisfied. Sana daw po, yung pagdidilig, gawin po umaga, tanghali, hapon. Sige po. At saka nga po, sa katunayan nga po, katatapos lang din ng meeting ho namin, po. Opo. At yun nga rin ho, isa sa mga recommendation nga ho namin ay yung pagdidilig, po, yung sa, siguro po yun, lilimitan na nga po yung pagdidilig po ng mga ng area, then tapos lalagyan na rin ho ng pinaka-cover kasi yung masyadong malaki po yung area. So pagka-dilig din po natin ng tubig, natutuyo din po kagad dahil nga po summer po ngayon, yun po, madali po. Kung gano'n ma'am, kung gano'n po, dapat 4 times, hindi lang 3 times. Umaga, brunch, tanghali, hapon, merienda, gabi, 6 times. Wala na po yung sigil, wala na nga pa, dinagdagan na rin po nila yung water truck po nila. Dati po, ngayon po, nakadalawang water truck tank na ho sila po, at saka po isang fire truck. Then tapos lalagyan na rin po natin ng kasi ang nagiging dahilan din po ng yung sinadaanan din po kasi. Pero ma'am, dapat kung tutusin, ang gumawa niyan, yung pagdidilig, yung pabrika, dapat obligahin niyo po yung pabrika. Dahil sabihin niyo sa kanila, pag hindi niyo ginawa yung pagdidilig, kakansilahin namin yung inyong permit, di ba? Yun nga din po. Nagkaroon din po kami ng recommendation na bibigyan po namin, i-recommend po namin kay Mayor na temporary suspension po. Ayan. Di ba, Nis? Hanggang hindi po nila inaayos po yung kanilang area. Yun po yung okay, temporary suspension. So, kailan po ma-implement yung temporary suspension, Madam Engineer? Bali po, bukas po ng umaga, dadali ko po kay Mayor. Then po, malamang po yun, magawa na rin po yung bukas po. Ipapagawa ko na po siya ng suspension order po. Ay, salamat po. Sandali lang po, Engineer. Concerned citizen. Yes, Idol. Nung marinig ni engineer na wala rin palang nangyari, temporary suspension daw, bukas na bukas po, i-recommend na kami. Maganda po yun, ma'am. Bago, yung mga tao, kung ano yung nararamdaman nila, mga kalusugan ng mga bata, sir. Tama, I agree. Yun nga po importante, yung mga bata. Tulad ko, malaking tao na po ako, at nagkasakit pa ako, paano yung mga bata? Yung mga bata sa mga senior citizen, madali hong tamaan ng asthma yan. Yung bubong po ng mga bahay po dito, halos kulay lupa na Tama po. So, engineer, yan po ay suspension order habang hindi nakakapaghanap ng permanent solution yung pong walking lumber.
kung ano mang katawag yan. Yes po, sir. At kung pwede na lang siguro, ilipat na lang po yan sa malayong lugar, malayo sa kabahayan. Sir, talaga po, kasi nabili na po na kasi nila yan, ano po. At saka po kasi magiging sakop na rin siya ng PESA. Ano po? Ng Philippine Economic Zone Authority po. Magiging Economic Zone Well then, hindi na. Actually ma'am, yung sinasabi po ni concerned citizen, magdilig lang on a regular basis kahit wag na pong tanggalin. Wala naman siya sinasabing tanggalin. Ang sinasabi lang niya, kailangan magdilig ng palagi. Di ba? Umaga, tanghali, hapon. Ako po, ang rekomenda ko, go ahead po. For the meantime, ma'am, siguro suspended muna hanggat hindi ho nakakapag-come up with a permanent solution po yung pabrika ng kahoy. Ano po? Pag-usap-usapan mo. Salamat po, engineer. Salamat po, engineer. Ha? Mabuhay ko kay engineer, ma'am. Okay, concerned citizen. Yes, sir, Idol. Pakimonitor lang po kasi bukas daw po isususpindi. Kahapon po, minonitor ko talaga halos sa langit yung alikabok eh. Nakatawa ako, ba't may kakaganito sa lugar namin? Sige po, pakimonitor lang po. Yes, sir. Bigyan po natin hanggang Miyerkules po. Okay po. Dapat po by Miyerkules suspended na po yan. Ano po? Okay po. Pag wala po, sir. Anyway, balikan mo si concerned citizen sa Miyerkules. Kung suspended na nga pa talaga yung bukong pabrika ng kahoy. Salamat po, concerned citizen. Mag-usap ulit tayo sa Miyerkules, sir. Okay, Idol. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Okay. Wanted Update. Ang pinakabagong ulat sa mga kasong tinututukan ng Wanted sa radyo. Masusing binabantayan ng buong puwersa ng tagapagbalita sa ngalan ng serbisyo publiko. Wanted Update. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.